una sa lahat, Sa bundok galing lahat yan, mga sir. baha sa malaking bahagi ng Luzon. May lalaking tinangay ng rumaragasang tubig. Oy, may hinahanap na tao! Wala, may hinahanap na tao! Sa Quezon City, tumirik at lumubog ang isang bus, kaya napaakyat sa bubungan nito ang mga pasaherong nagpapasaklolo. Pati ang Philippine General Hospital, binaha rin. At sa gitna ng baha, may naispatan pang ahas. Ang mga update sa mga binahang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Abangan maya-maya lang live. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-24 na araw ng Hulyo, taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5, narito na ang mga frontline na balita. Buong Metro Manila isinailalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Habang ang Batangas nasa state of emergency naman, 4 ang patay doon sa landslide. Tripleng perwisyo ng baha, ulan at sunog ang naranasan ng mga taga Valenzuela. Ang ilang residente umakyat na sa bubong at doon nag-aabang ng rescue. Pati ang mga alagang hayop isinama sa paglikas. Pero merong ibang hindi nasagip gaya ng pusang tinangay kasama ng bahay. Mga klase sa eskwelahan, biyahe ng mga eroplano at pasok sa trabaho, kanselado dahil sa masamang panahon. At alamin live ang update sa galaw ng super bagyong Karina at Habagat. Ipodam at Binga Dam nagpakawala na rin ng tubig. Habang ang Marikina River umapaw na hanggang sa Marcos Highway. Ang panawagan ng tulong para sa mga hinagupit ng pinagsamang bagyong Karina at Habagat. Puwersa ang News 5 sa frontline ng mga binahang lugar bunsod ng super bagyong Karina at Habagat. Ibabalita ni Mon Gualvez ang sitwasyon sa Maynila. Nasa EDSA Muñoz sa Quezon City naman si Gio Robles, habang nasa G. Araneta Avenue si Elaine Fulgencio. Si Mean Los Baños ay nakaantabay dyan sa Pasay City habang nasa Pag-asa Command Center si Marian Enriquez. At si Camille Samonte ang mag-uulat sa sitwasyon ng mga pasahero sa NAIA. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Metro Manila dahil sa pananalasa ng super bagyong Karina at ng Habagat. Unahin natin ang matinding baha at ulan na sinabayan pa ng sunog sa Valenzuela. Nasa frontline ng balitang yan si Gigi Manikan. Lubog na nga sa hanggang dibdib na baha. May nasusunog pang bahay sa Barangay Malinta sa Valenzuela. Ang mga residente natatarantang lumikas. Wala namang magawa ang mga taga roon kundi panoorin itong matupok ng apoy. Pasado alas 3 ng hapon nang ideklara itong fire out. Sa Barangay General T. De Leon, inanod naman ang asul na bahay na ito malapit sa Tulyahan River. Pero isang pusa ang biglang umakyat sa inanod na bahay. Umakyat pa ito ng bubungan. Sa kasamang palad, wala raw nakasagip sa pusa. Sa Barangay Malanday, napansin ng mga residente ang isang ahas na lumulutang sa gitna ng baha. Ay, ang laki ng ahas. Ayun na, ayun na. Lord, patulong na. Nananawagan na ng tulong ang mga residente ng Barangay Lingunan dito sa Valenzuela. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar at walang senyales ng pagbaba nito. Lalo't pabugso-bugso ang buhos ng ulan. Napakadami naming bata dito. Abot hanggang leeg ang tubig kaya mga residente umakyat sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay. Ang ibang residente sa bubong naghihintay ng rescue. Ang ilan sa kanila tulong-tulong sa paghila ng lubid para masagip ang mga residenteng natrap sa kanilang mga bahay. Lagpas tao naman ang baha sa Barangay Maisan. Ang tubig halos umabot na sa bubong ng bahay na ito.
nagmukha tuloy ilog ang subdibisyon. Sa Barangay Marulas, nagtulong-tulong ang mga residente para hatakin ang inflatable boat kung saan may mga nakasakay. Hindi alintana ang ulan at abot dibdib na baha. Abot hanggang dibdib ang tubig baha na tinatawid ng mga residente dito sa Valenzuela para lamang makaalis sa kanilang mga tahanan at ibang mga establishmento na binahana dahil sa pag-apaw ng Tulyahan River na nagtutugtong sa main boundary ng Malabon at Valenzuela. Isinakay naman sa truck ang ilang stranded. Nagsimula kaninang hapon ang rescue operation ng Valenzuela City DRRMO sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nakadeploy na rin ang inflatable boats. Pati ang Philippine Red Cross tumulong na rin sa mga nagpapasaklolo. Samantalang LGU nakapag-repack na ng relief goods para sa mga apektadong residente. Medyo masama ho itong bagyong ating pong nararamdaman at parang undoy ho ito. Sa uling tala ng Valenzuela LGU, mahigit 10,000 katao na raw ang inilikas dahil sa baha. Umabot na sa Marcos Highway ang umapaw na tubig mula sa Marikina River. Pati ang napakalaking barge natangay ng rumaragasang baha. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang lagay ng mga residente dyan? Alam mo, Cheryl, daan-daang residente ngayong kinailangang lumika sa mga evacuation center dahil sa dami ng lugar na binaha dito sa Marikina. At ang tubig sa Marikina River ay umabot na sa third alarm. Kaya naman ang tubig mula sa Marikina River umabot na hanggang dito sa Marcos Highway. Humambalang sa Marikina River ang malaking barge na yan sa kasagsagan ng matinding baha kanina. Nagkasira-sira ang sakay ng barge matapos matangay sa rumaragasang baha. Ayon sa ilang nakakita, tumama raw ang barge sa tulay na kumukonekta sa Eulogio Amang Rodriguez Avenue at Calle Industria. Nalubog nga sa baha ang malaking bahagi ng Marikina. Sa Provident Village, umabot hanggang baywang ang baha. Kaya ang mga residente, kinailangan ng lumikas. Naabuti na yung loob matrap kami. 17 meters pa lang ang tubig sa Marikina River kaninang umaga. Nananawagan ng lokal na pamahalaan na lumikas ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Mula 17 meters kaninang umaga ay lumampas na sa 20 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Kaya ang tubig mula sa ilog umabot na hanggang dito sa Marcos Highway. Nahirapan tuloy dumaan ang mga motorista sa Marcos Highway na nagdulot din ng pagbagal ng trapiko. Dito sa Malanday Elementary School, nagsisiksikan ng 10 pamilya sa bawat classroom. Sa dami ng kailangan mag-evacuate, kulang na kulang ang espasyo. Kaya si Joanna, dito na muna sa entablado ng gym na mamalagi hanggang sa humupa ang baha. Okay na kami dito, sir. Kapatila lang. Wala naman pong mapwestuhan. Napakarami pong tao Si Aling Marites, naiyak dahil may trauma pa siya sa mga nakaraang pagbaha kung saan muntik siyang malunod. Kaya ngayon, hindi na siya nagpatumpik-tumpik na lumikas agad kahit pa sa semento ng evacuation center siya matulog. Kailangan na po talaga namin bumaba kasi pag hindi kami bumaba baka matrap na lang po kami sa loob ng bahay. Kaya yun, lumikas na po kami dito. Ang importante po, ligtas po kami. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Chodoro, huli nila itong naranasan noong 2020 nang manalasa ang bagyong Ulysses. Nagsagawa raw sila ng dredging, kaya ilang taon din silang hindi nakaranas ng ganitong pagbaha. Puno na yung waterways natin Yung spillover area, yung kung saan lumalabas yung tubig ng Marikina sa Pasig River, sa Manila Bay, sa Laguna de Bay ay puno na rin. Kaya bumabalik yung tubig na yan. Dahil mahaba ang Marikina River, kailangan din daw umaksyon ng ibang lokal na pamahalaan sa Marikina River Upper Basin para sa dredging at reforestation para maiwasan ang matinding baha sa Marikina. Cheryl, standstill o hindi, halos hindi gumagalaw ang traffic ngayon mula dito sa kinatatayuan ko dito sa Marcos Highway dahil yung mga motorsiklo hindi makatawid dahil nga sa taas ng baha. At yung mga sasakyan naman na galing Antipolo papuntang Cubao ay nagka-counterflow na dito sa banda rito. Kaya naman buhol-buhol ang traffic sa mga oras na ito. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Gerard de la Peña. Kung hindi stranded, napalusong na sa baha ang mga commuters sa Maynila. Pati mga ospital, pinasok na rin ng tubig. Live mula sa UN Avenue sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano katindi ang baha dyan?
Julius, sa mga oras na ito, no, iunahin ko na kaagad. Ngayon lang kasi tumigil yung buhos ng ulan dito sa Maynila. Buong araw din kasi talaga nakaranas ng pag-ulan na may kasamang hangin itong lungsod. Kaya naman, kahit sa katumingin, dito sa malaking bahagi ng Maynila, talagang lubog pa rin sa baha. Ang problema, ito na nga nabanggit mo, no, maraming motorista ang natrap at hindi na nga rin makapunta sa kanilang pupuntahan dahil sa takot na baka tumirik ang kanilang mga sasakyan. Wala ng buhay at lumulutang sa baha ang lalaking ito nang makita naman ng mga residente sa Tayuman Street sa Maynila kanina. Nakuryente raw ang biktima habang naglalakad sa baha. Nag-alangan din ng mga residente na lumapit dahil baka pati sila ay makuryente. Inaalam pa ng Manila LGU ang nangyari sa biktima. Pinagtulungang itawid ng mga lalaking ito sakay ng ginawa nilang balsa ang university professor na si Jocelyn para lang makatawid sa gabewang na baha sa Maynila kaninang umaga. Biyahing Bicol sana siya, pero papunta pa lang sa airport, hindi na siya umabot dahil sa taas ng tubig. Kasi ang flight ko ay 12:30 p.m. and I have to be in Bicol University today. 7 a.m. pa ako nagbubuk ng Grab, lahat cancel. Ang kalbaryo niya, sinapit din ng ibang taga Maynila. Sa kanto ng Pedro Hill at Taft Avenue, mga pedicab na lamang ang malakas ang loob na lumusong sa baha. Pero marami pa rin sa mga commuter ang stranded. Si Lola Nita, sasamahan sana ang apo papuntang ospital ng Maynila pero wala nang masakyan. Mag-aabang din sana maski anong masakyan pero wala naman. Nagpaka-uwi na kami, wala namang masakyan eh. Sa Espanya Boulevard naman, umaga pa lang, lagpas tuhod na ang baha. Pati ang kalapit na UST Hospital, pinasok ng tubig. Binaha rin ang paligid ng Philippine General Hospital. Pinasok ng tubig ang chapel at ilang bahagi ng pagamutan. Pag may binibili kami sa labas, ay hindi po ako agad-agad makalabas pag walang alalay. Dahil sa ganito ang sitwasyon ko. Hindi naman nalintana ng mga batang ito ang peligro ng maruming tubig. Ginawa pa nga nilang swimming pool ang baha. Sa Malate, nagmistulang ilog ang kahabaan ng Pio Campos Street dahil sa lagpas gutter na tubig. Ang ilang stranded na commuter napilitan na rin sumakay sa bangka. Umabot naman sa hanggang dibdibang baha sa ilang bahagi ng Santa Mesa. Ang ilang residente, pati mga alagang aso, ni-rescue na ng mga tauhan ng Manila LGU. Pero ang ilang fur parent, hindi iniwanan ng kanilang mga alagang hayop at isinama sa kanilang paglikas. Dahil sa malawakang pagbaha, personal na inikot kanina ni Manila Mayor Hani Lacuna ang ilang binahang barangay. Binisita niya rin ang ilang inilikas na pamilya sa isa sa mga evacuation center ng lungsod. 7 pangunahing lansangan naman sa buong Maynila ang hindi na madaanan ng lahat ng klase ng sasakyan mula pa kaninang umaga. May bahagi nitong tapat ng Liwasang Bonifacio na aabot sa tuhod o mahigit 2 talampakan yung taas ng tubig na pwede pang madaanan sana ng ilang mga motorista o sasakyan. Pero ang ilan sa kanila, pinipili na lamang manatili dito sa may mataas na bahagi naman ng area sa takot na baka tumirik ang kanilang sasakyan sa gitna ng kalsada. Isa na riyan ang truck na ito na alas 5 pa raw ng madaling araw sa lugar. ba't ayaw nyo dumiretso? Mababa yung air cleaner ng truck. Tsaka may karga pa ho kami. May karga pa. Loaded po eh. Loaded po. Kaya ang resulta, nagmistulang parking lot ang bahagi ng P. Burgos Street matapos matrap na rin ang ilang sasakyan. Para naman makatulong sa mga stranded na commuter, nag-alok na rin kanina ng libreng sakay ang Manila Police District. Mga malalalim na baha ng mga bata, mga buntis, lalo na sa PGH, maraming mga pasyente doon na stranded. Sinakay na rin namin papunta sa mga sakay nila pa uwi na probinsya. Julius, ito nasa likod ko, hindi ito ilog kundi kahabaan ito ng Taft Avenue dito sa Maynila. Pero dahil nga umaabot na sa lampas gutter deep yung tubig, talagang hindi na makita mismo yung lansangan dito sa area. Itong dumadaan ng mga sasakyan, ito yung mga galing naman ng United Nations. Hindi na halos talaga madaanan din naman yung papunta doon sa may Ross Boulevard. Pero dito, sa mapunta naman sa may Mabini, talagang maaari naman madaanan. Ang problema dahil wala nga mga sasakyan sa mga oras na itong dumaraan sa Taft Avenue, ito ang resulta, ang ilan sa mga pasahero o ilan sa mga pauwi na sana ng kanilang mga bahay, stranded din at nag-aabang ng bus. Tanging bus na lamang kasi at mga malalaking sasakyan ang maaaring makadaan dito ngayon sa Taft Avenue, dulot pa nga rin ng mataas na baha. At sa mga oras ding ito, nag-offer na rin o nag-alok na rin ang mga ilang shopping malls dito sa Maynila na sa mga nais tumuloy pansamantala sa kanilang lugar para sa mga nahihirapan nga dulot nga ng baha. Plus, winave din nila
o inalis muna nila ang paniningil para naman sa mga parking fee sa mga sasakyang apektado ng baha. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez, at mag-iingat ka rin dyan. Sa Pasay naman, ayaw lumikas ng ilang residente kahit baha na. Natatakot kasi silang baka pasukin na magnanakaw ang kanilang mga bahay. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, anong update dyan? Magandang gabi sa iyo, Cheryl. Pinasok natin sa maghapon yung ilang mga bahaing lugar dito sa Maricaban, Pasay at Bagamat. Sanay yung mga kapatid natin sa baha dahil bukod sa mababa yung ilang mga lugar ay malapit sila sa ilog. Nabigla pa rin sila, Cheryl, sa laki at taas ng tubig ngayong maghapon dahil sa halos walang puklat na ulan. Gayunpaman, gaya nga ng sinabi mo, marami sa kanila ayaw lumikas at titiisin na lang daw kahit bumabaha hanggang sa loob ng bahay. Todo-todo sa paglimas ng hanggang tuhod na tubig ang dalawang lalaking ito nang maabutan namin sa barangay 180 sa Maricaban, Pasay. Pero tila baliwala ang ginagawa nila dahil tuloy-tuloy naman ang ulan. Natanggal lang namin yung kapal ng putik para hindi mahirapan maglinis. Di ba nakakapagod? Nakakapagod po. Pero tuloy lang. Tuloy lang po sa agos ng sabay ng ilog para matanggal lang yung kapal ng putik. Ang loob ng bahay ng residenteng si Joseph Reblando, pinasok ng baha na may halong putik. Madaling araw pa lang daw, tumaas na ang tubig sa lugar. Nagpalala pa ang pag-apaw ng kalapit na ilog. Sa taas ng baha, ang ilang residente nakadungaw na lang mula sa kanilang mga bintana. Si Aling Cora Calake kahit may sugat ang paa, no choice kundi lumusong sa maruming tubig baha na palagi daw pumapasok sa kanilang bahay. 40 taon na silang nakatira dito, kaya reklamo niya, nakakapagod na maglimas ng tubig tuwing babahain sila. Iyak na nga lang ako pag nandyan na eh. Siyempre, itataas mo yung mga washing machine, yung mababasa. Ganun, iyak na lang. Nung magagawa dito na talaga ng bahay. Nakausap naman namin ang ilang residenteng ayaw pa rin lumikas kahit naabot na ng tubig ang bahay gaya ni Ron Manyosca. Sanay na rin po. Simula paglaki. Nakasanayan na rin po yung gantong sistema. Di ba mas safe kayo kung lilikas kayo? Kung sakaling talagang kailangan, lipat na po. Pero ngayon medyo okay pa naman, nakakaya pa naman po. Dahil ayaw magsilikas ng mga tao, nag-ikot na ang kapitan ng barangay 184 para mamigay ng pagkain sa mga residente. Ayaw po nila pumunta ng barangay kasi minsan hindi naman po may iwasan, may mga mapagsamantala. Pagka pumunta sila sa barangay, pag umupa na yung ulan o yung baha, minsan nakikita nila may nawawala na sa gamit nila. Kasabay ng pagtaas ng tubig baha, ang di maawat na mga batang nagtatampisaw. May isa nga, nag-swimming na lang habang nakasakay sa salbabida. Ba't kayo naliligo dyan? Naglalaro? Ang karanasan ng mga tao dito, yung tubig baha, mabilis bumaba kapag medyo tumila o humina yung ulan. Pero pag ganito na napakalakas ng ulan, mabilis din tumaas yung baha. Umaabot pa nga sa ilang barangay ng lagpas tao. Yung ilan sa kanila, tsinatsaga na lakarin, palabas pag kailangan bumili ng pagkain. Pero pag hindi kaya silang sunduin yung mga ganitong bangka galing sa barabarangay. Bukod sa maitim ang tubig baha, kapansin-pansin din na masama ang amoy nito. Delikado talaga, ma'am. Delikado, kaya lang wala eh. Hindi pwedeng hindi lumusong. Pero sa delikado, talagang delikado po. Kasi ang dami rin patay na daga. Una nang nagpaalala ang Department of Health na iwasan ang paglusong sa baha lalo na kung may sugat para maiwasan ang mga sakit gaya ng leptospirosis. Pero kung hindi maiiwasan ay magsuot na lamang ng bota. Pagkatapos namang lumusong ay dapat nahugasan ng malinis na tubig at sabon ang mga paa. Alright, maraming salamat, Mayan Los Baños. Matinding baharin ang kalbaryo ng mga nakatira sa Kamanava area. Pinalalayan ng sirang navigational floodgate.
At live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, anong nakita mo sa iyong pag-iikot dyan sa Camanava area? Julius, matindi nga ang naging epekto ng bagyong Karina dito sa Camanava area. Katunayan, malaking bahagi ng lugar ang lumubog sa baha. Wala na, Bi. Wala na. Di pa daan ako, Bi. Wala na, maawa ka naman. Natangay yung tayo. Natangay ng umapaw na ilog ang ilang bahay sa Potrero, Malabon. Wala ng tao sa mga naturang bahay. Sa videong ito naman, Lord, patulong na. Patulong naman na. Rescue! saklolo ang sigaw ng babae mula sa Lingunan area sa Valenzuela. Grabe yung creek, oh! Wala na talaga! Lubog na yung likod! Kanina, hita lang. Ngayon, bewang na. Ito, may libreng sakay pa pala. Kakayanin kaya. Boom, man. Baha rin sa kalsadang ito sa Navotas, kaya napalusong na ang mga residente. Ang intersection ng C3 na nagkokonekta sa Caloocan at Navotas, lubog din sa baha. Hirap makatawid ang mga maliliit na sasakyan dito. Kung pipilitin, tirik ang aabutin nila sa gitna dahil umaabot hanggang bewang o 3 talampakan ang taas ng baha. Pero may ibang nagpumilit makatawid, kaya kung di kalesa, trailer truck ang sinakyan. Ang perwisyo at panganib na dala ng baha, hindi alintana ng ilang residente dahil pagkakataon daw nila ito para kumita. Dito kami para sa mga tumatawid na tao tulad ng mga single na tumitirik. Konting kita rin para may pangkain. Kung tutuusin, malaking bahagi na ng Camanava ang hindi madaanan. Sa Malabon at Navotas lang, 80% ang lubog sa baha ayon sa mga alkalde. Malaking rason nito ang pagkasira ng floodgate sa Navotas noong nakaraang buwan. Hindi kasi nahaharangan ng tuluyan yung tubig na dala ng high tide at habagat na diretsong pumapasok sa dalawang lungsod. The last 2 years, hindi na po kami masyadong binabaha kasi meron kami mahigit 40 pumping station at mga flood control equipment. Kompleto naman kami doon sa evacuation centers at gumagana po kasi yung Navotas Navigational Gate. Kasi kung nakasara po yung navigate po, mapipigilan ni high tide sa pagpasok. So ngayon, dahil nakabukas yung navigate, parang kasi mababa kami, pasok talaga yung tubig. Hindi mo talaga, kahit anong bomba mo, mas mabilis yung pasok ng tubig, di ba? Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang rescue operation sa mga lungsod. Sa Malabon, inihatid pa sa ospital ang mga anak na babae. Habang sa Navotas, itinuloy pa rin ang kasal sa City Hall. Julius, sa mga sandaling ito, nadaraanan na ang C3 NLEX Connector intersection dito sa Caloocan City. Humupa na kasi ang baha matapos tumigil ang malakas na buhos ng ulan. Pero ang hangin, kung mapapansin nyo, ay ramdam pa rin natin, napapasayaw pa rin ito ang mga puno't halaman sa paligid. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang paalala ng mga LGU ng Camanava sa kanilang mga residente na kung kinakailangan nilang lumikas, lumikas na dahil bukas naman ang kanilang mga evacuation center. Julius? Maraming salamat, Ria Fernandez. Patay sa landslide ang 4 na magkakaanak sa Batangas. Habang sa Rizal, nasa pool sa video ang isang lalaking inanod ng baha. Nasa frontline ng balitang yan, si John Arawa. Sa bundok galing lahat yan, mga sir. Malakas ang ragasan ng tubig mula sa bundok sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal kaninang umaga. Malakas din ang ulan. Maya-maya, Hoy, may inaanod na tao! Wala, may inaanod na tao! biglang lumitaw ang inaanod na lalaking naka-helmet at kapote. Walang makasagip dahil sa lakas ng agos. Dire-diretso pababa ang lalaki at hindi na nakita pa sa video.
Ayon sa isang residente, nasagip ang lalaki sa bangin. Nakatulong daw ang suot niyang helmet kaya hindi siya napuruhan. Inanod din ang dalawang lalaki at isang motorsiklo sa talipapa sa Montalban Heights sa Rodriguez pa rin. Pababa rin ang ragasan ng tubig. Mabuti na lang at may nakaantabay na ibang residente kaya agad silang nakatayo bago tuluyang dumaos-dos. Naitabi rin ang motorsiklo. Maya-maya, lalo pang lumakas ang ragasan ng tubig sa talipapa. Hanap buhay, kahit baha. Dahil walang makalusong, inaabot ang bayad gamit ang lubid at balde. Aapaw na rin ang tubig sa ilog. Hindi madaanan ng mga kalsada. Nagka-landslide din. Kaya maraming residente ang lumikas sa pangambang lalo pang tumaas ang tubig. Isinama rin pati ang mga hayop pero hindi nadala ang iba pang alaga gaya ng baboy. Nagsisiksikan ngayon ang ilang residente sa mga covered court. Lubog din ang maraming barangay sa Antipolo City, kaya nagkaroon preemptive evacuation. Pansamantala silang tumutuloy sa mga modular tents sa evacuation centers. Sa Agoncillo, Batangas, bangkay na ng matagpuan ang 4 na magkakaanak kabilang ang isang buntis at 3 minor de edad. Nasawi sila sa landslide sa barangay Subic, Ilaya. Sa Nasugbo, maraming bahay ang lubog sa baha. Lumilikas na ang ilang residente. Ang problema, may mga lubog ding eskwelahan. Isinailalim sa state of emergency ang Batangas dahil sa tindi ng epekto ng hanging habagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Susunod, mga motorista stranded sa halos lagpas taong baha sa EDSA Muñoz. Forced evacuation pinatupad sa 5 coastal barangay sa Cavite City. At daan-daang pasahero stranded sa NAIA, problemado sa kinansela nilang mga flights. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lalo pang lumakas ang bagyong Karina at naging super typhoon na habang kumikilos papunta ng Taiwan. Live mula sa Pag-asa sa Quezon City, nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, anong update sa super bagyong Karina at habagat? Julius, habagat nga na pinalalakas ng super bagyong Karina yung dahilan itong nararanasan nating tuloy-tuloy na malakas na pagbuhos ng ulan at hangin dito sa Metro Manila at gayon din nga sa iba pang mga probinsya. Kung makikita nyo rito sa monitoring ng Pag-asa ay medyo malayo na itong super bagyo dito sa Luzon at inaasahan nga na magla-landfall yan sa hilagang bahagi ng Taiwan ngayong gabi. At bukas ng umaga, inaasahan naman o posible na itong lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kabila nga niyan ay inaasahan pa rin na makararanas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan hanggang bukas dahil sa habagat. Ayon sa Pag-asa, heavy to intense rains o nasa 100 to 200 millimeters yung binabagsak na ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal at Occidental Mindoro. Moderate rains o 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan sa Cordillera, Nueva Ecija at iba pang bahagi ng Calabarzon. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa Batanes dahil sa super bagyong Karina. Signal number 1 naman sa Babuyan Islands, hilagang bahagi ng
ng mainland Cagayan at Ilocos Norte. Sabi ng Pag-asa, hindi pa maikukumpara kung mas marami ngang inulan itong Super Typhoon Karina at habagat sa Ondoy noong 2009. Hintayin daw muna matapos o makalabas yung bagyo. Sa lagay naman ng mga dam, umapaw na ang tubig sa Ipo sa Norzagaray, Bulacan. 3 spillway gates na ang binuksan. Bukod sa Norzagaray, maapektuhan ng pagkapapakawala ng tubig ang mga bayan ng Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Polilan, Plaridel at Hagonoy. Sa Binga Dam sa Benguet naman, isang gate ang binuksan. Ang Lamesa Dam naman, posibleng umapaw na ngayong gabi. Bago mag alas 4 kasi ng hapon, nasa 80 meters na ang level ng tubig doon. 0.15 meters na lang bago dito maabot ang overflow elevation na 80.15 meters. Dahil dyan, inaasahan naman ng Pag-asa na nakalikas na ang mga naninirahan sa paligid ng Tulyahan River sa mga barangay sa Quezon City, Valenzuela at Malabon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pag-asa hydrologist Richard Orendain. Malakas talaga yung mga pagulan within the area, within Lamesa Dam. Malakas yung buhos niya. Dahil hindi nakokontrol ito eh. Hindi katulad ng ibang dams natin na kayang i-control dahil may gate. Pero itong Lamesa Dam is kusa siyang umaapaw, which is delikado nga naman. Julius, paalala sa mga kapatid natin na nakatira nga dito sa mga gilid o tabi ng ilog at iba pang bodies of water na lumikas na po, makinig po sa mga otoridad at wag nang hintayin na tumaas pa yung tubig bago po umalis sa inyong lugar. Manatili rin pong nakatutok sa updates ng Pag-asa at yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sa Quezon City, halos lagpas tao ang baha sa ilang bahagi ng EDSA Muñoz kaya may mga stranded. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, alam mo, higit 10 oras na stranded ang mga motorista sa kahabaan ng EDSA Muñoz dito nga sa Quezon City nang umabot sa halos lampas tao ang baha. Sumampa sa Center Island ng EDSA Muñoz sa Quezon City ang mga commuter na inabot ng baha kanina. Sa sobrang lakas ng ulan, mabilis na ipon ng tubig. Abot dibdib ang baha sa ibang bahagi ng EDSA Muñoz. Kaya hindi makatawid ang mga sasakyang biyaheng North Luzon Expressway o NLEX. May ibang ruta naman daw, yun nga lang lubog din sa baha. Ang ambulansyang ito hindi makaabante. May sakay pa man din itong pasyente na may sakit sa puso. Kwento ni Aaron Camato, galing sila ng Heart Center at pauwi na sana ng Pampanga. Sa tagal nilang naghihintay, dumadaing na ang pasyente, pero wala naman daw silang magawa. Iintayin na lang po namin umina yung ulan. 5 oras namang stranded ang kidney patient na si Nanay Amanda. Pauwi na raw sana siya sa Valenzuela galing sa NKTI o National Kidney and Transplant Institute. Sobrang hirap po. Kung alam lang po namin, di na kami pumunta. Naiyak nga ako eh. Yung mga anak ko nag-aalala. Walang magagawa eh. Kilo-kilometro ang tukod ng traffic dahil sa baha. Mistulang parking lot ang northbound lane ng EDSA sa bahagi ng Muñoz. Walang galawan ng mga sasakyan hanggang North Avenue, Congressional Avenue at FPJ Avenue. Kalbaryo ang dala ng matinding baha sa mga motoristang hindi makatawid sa parehong lane ng EDSA Muñoz. Yung mga walang sasakyan naman, doble perwisyo ang inabot. Kahit delikado, ayan, napilitang lumusong sa baha. Halos mag-zero visibility dahil sa ulan. Karamihan sa mga commuter lumusong sa baha. Ang siklistang ito halos napaiyak sa hirap na pinagdaanan daw niya makauwi lang. Kinabahan po. Sakali ang mangyari sa akin ay mga anak ko nag-aantay, mga mag-inak ko. Wala ng ulan pero pabugso-bugso ang malakas na hangin. Humuhupa na rin ang baha kaya madaraanan na ang EDSA Muñoz. Yung sa likuran ko, ito yung southbound lane patungong North Avenue. Habang sa kabila naman, yun yung northbound lane, light traffic din para sa mga motorista na biyaheng Balintawak at North Luzon Expressway. Sheriff. Maraming salamat, Gio Robles. Sa Quezon City pa rin, inanod ng rumaragasang baha ang isang kotse at nahulog sa creek. Nagbabalik si Marian Enriquez.
Madaling araw pa lang kanina nakita ng palutang-lutang ang puting kotseng yan sa rumaragasang baha sa barangay Bagong Lipunan sa Quezon City. Bukas pa ang headlight nito at may tao sa loob. Sa lakas ng agos, tuluyang inanod ang kotse papunta sa creek. Bandang alas 5:30 ng umaga nang humupa yung tubig dito sa may creek na ito at saka lang nila nakita ng mga barangay tanod yung ibabaw nitong puting sasakyan na inanod mula doon nga sa pinanggalingan na Main Avenue na halos 100 metro ang layo mula dito sa kinatatayuan natin dito sa North Road. At pero nung tinignan nga nila, binaba nila yung sasakyan kanina, nakita nila na bukas na yung pintana at wala ng tao sa loob. Nakuha sa loob ng kotse ang ilang gamit at ID ng posibleng may-ari ng sasakyan. Ayon sa mga residente, 4 ang sakay ng kotse. Sinubukan daw nilang balaan na wag nang tumawid pero nagdire-diretso ito. Natibag din daw ang harang ng creek kaya nahulog doon ang sasakyan. Dahil malakas nga daw po yung current ng tubig. Pero nagpumilit pa rin pong tumuloy hanggang sa namatayan po sila ng makina. Bandang alas 11 ng umaga nang itimbre ng QCPD na natuntun nila ang may-ari ng sasakyan. Buhay at ligtas daw ang driver at siya lang daw ang sakay nito. Wala siyang ibang kasama. Wala pa sa ayos na kondisyon kasi dahil sa sinapit niya, actually napailalim siya dyan sa ilalim ng tulay at doon siya sa kabilang banda nakaahon. Pero well and good naman po siya. Nag-recover lang po. Ayon sa mga pulis, nakaligtas ang driver nang buksan nito ang bintana ng kotse saka sumampa paglagpas ng ilalim ng tulay. Sinuong niya raw ang baha para makauwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, mga pasahero sa NAIA stranded matapos makansela ang kanilang flights. At Super Typhoon Karina unti-unti na rin nagpaparamdam sa Taiwan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binahanan na walan pa ng tahanan na ang ilang residente sa Cavite. Para sa live update, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary. Cheryl, alam mo, katulad ng nangyari sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ay binahari ng gusto rito sa Cavite. Sa mga kalsada at mga lugar ang binaha, no? At dahil sanay na yung mga kababayan natin sa baha, naging pahirapan naman yung rescue operation sa Cavite City. Inukupan ng baha ang kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite kanina. Bagamat nakakadaan ang mga jeep at bus, hindi nila hinihintuan ang mga commuter dahil sa taas ng tubig. Kaya no choice ang mga biyahero kundi maglakad sa baha. Sa Tirona Highway naman, hirap ang mga motoristang dumaan sa binahang kalsada. Pero ang mga residente, sanay na raw sa ganitong eksena tuwing umuulan. Kaya ang mga bata nag-swimming sa baha. Kada bagyo po, ganyan po talaga. Sanay na po talaga. Kailangan po maghahanda na lang po talaga. Pag may alam na bagyo. Sa Cavite City, hindi lang baha ang kalaban, kundi malalakas na hampas ng alon at high tide. Marami ring bahay ang nasira ng malakas na hangin. Sa ngayon, sabay-sabay kasi na meron tayong high tide, then yung ulan natin ay walang tigil, 2 araw na. Kaya siguro talagang umangat yung ating water level. Sa ngayon naman ay sinigurado nating malinis ang ating mga drainage system at maayos naman ang lahat according sa ating engineering office. Dahil sa pananalasan ng bagyo at habagat, nagsagawa ng forced evacuation ng LGU sa 5 coastal barangay. Dahil sa malakas na alon at ihip ng hangin, pinapaalis na ng barangay yung mga residente rito sa LTO site. Pero karamihan ng mga residente na ayaw umalis ay natatakot namang iwan yung kanilang mga tahanan na baka naman sila ay mawalan o manakawan. Pero patuloy pa rin yung pagkukumbinsi ng barangay na umalis na sila rito para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa uli, aabot sa 500 pamilya ang inilikas pa rin ng LGU. Alam mo, Cheryl,
Kanina nga lang ay nakita natin yung LGU ng Cavite City na namahagi na ng mga ayuda, pagkain sa mga bakwit. Samantala nananatili pa rin na brownout, walang kuryente sa Cavite City at sa area din ng Noveleta. Samantala ang good news naman ito ngayon dito sa Cavite ay passable na ang Aguinaldo Highway. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Unti-unti nang nararamdaman ang bagsik ng Super Typhoon Karina o Gay-Mi sa Taiwan. Posible raw mag-landfall ang bagyo roon. Kaya ngayong araw pa lang ay nagdeklara na ng suspension ng mall operations ng Taiwan. Wala na rin pasok sa mga eskwelahan at government offices. Kanselado rin ang operasyon ng railway system pati ng mga flight. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, bukas po ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina. Maaaring magpadala ng inyong donasyon sa aming mga bank account sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede rin po kayong magpadala sa QR code na naka-flash sa inyong screen. Pahirapan ang pagsagip sa mga residente sa may bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Bukod sa napakataas na baha, nagkainitan pa ang mga volunteer at ilang residente. Ang rescue boat tuloy nabutas. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, humupa na ba ang baha riyan? Cheryl, nabalot ng dilim ngayon dito sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Banda roon kasi ay malapit-lapit na raw maabot yung transformer kaya minabuting patayin na muna yung supply ng kuryente. Tinatayang aabot kasi ng 12 hanggang 15 talampakan yung tubig o katumbas yan ng 2 malalaking tao. At dahil nga sa magdamagang lakas ng pag-ulan, mabilis na tumaas yung antas ng tubig baha kaya maraming residente ang agad na lumikas. Madaling araw pa lang, napalikas na ang pamilya ni Nanay Irene sa Barangay Santo Domingo. Ano po, alas 4 po kasi nagumpisa na po yung baha, tapos malapit na po pumasok dun sa kwarto. Lumabas na po kami. Gumamit na nga ng life vest ang ilang residente dahil sa taas ng baha. Ang mga sasakyang inabutan sa kalsada, stranded at tumirik na rin. Nagkainitan din ang ilang rescue volunteers at mga residente. Iyong kanilang rubber boat nabutas pa sa kasagsagan ng rescue operation. Imbis na kaming mag-aasikaso, nangyari. Pakialam sila. Eh, sabi po namin, andito naman kami para tumulong eh. Hindi, parang nangyari. Parang napaglaruan yung boat namin, rubber boat namin eh. Mag-aalas 10 naman kaninang umaga, napaanak pa ang 18 anyos na si Micaela sa may barangay Talayan. Mabuti na lang daw at may nurse na tumulong sa pagpapaanak. Ligtas naman ang mag-ina na agad dinala sa ospital. Ayan, kita niyo po yan, malapit na, unti na lang lulubog na siya. Kahit ang bus na yan tumirik sa gitna ng baha sa G. Araneta Avenue, ang mga pasahero umakyat sa bubungan ng bus para magpasaklolo. Ay, sinave siya. Sinave siya. Grabe lalim mo. Ang sasakyan namang yan sa Mother Ignacia malapit sa EDSA, tuluyan na ring nalubog. Maagap namang nasagip ang driver ng sasakyan. Animoy ilog naman ang kahabaang ito ng Regalado Avenue sa Fairview. Hassle tuloy ang biyahe ng mga motorista. Itunulak na nga ang mga sasakyan para lang umusad sa kalsada. Sa Barangay Gulod naman sa Novaliches, Quezon City, abot dibdib ang baha. Nagsilikas ang mga residente sakay ng improvised na balsa. Sa post na ito ni Jenny Parma hanggang leegnan ng mga residente, ang baha, nagpaparescue sila.
Rumisponde naman ng mga Quezon City LGU sa mga stranded na residente. Kaninang tanghali, pumalo sa 17,000 taga-QC ang inilikas sa mga binahang lugar. Katumbas yan ng halos 6,000 pamilya. Nananatili sila sa 141 evacuation centers sa lungsod. Cheryl, sa mga oras na ito, bahagyang bumaba na yung tubig dito sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Kanina kasing bandang alas 6, nandito yung tubig. Ngayon halos 5 metro na yung ibinaba niyan hanggang doon. At ayon nga sa mga rescuer, bagamat bahagyang bumaba na yung tubig, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang gagawing rescue operation, lalo't marami pa ring residente ang stranded sa kanilang mga bahay. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Cheryl. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Sa NAIA, magpapalipas ng gabi ang mga paserong stranded matapos makansela ang kanilang flights dahil pa rin sa masamang panahon. Live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, na-actionan na ba ng mga airline itong problema ng mga passengers? Julius, daang pasahero ang stranded ngayon dito sa NAIA Terminal 3 matapos makansela ang ilang domestic flights bunsod ng super bagyong Karina. Yun nga lang, pahirapan naman ang pag-rebook ng flight dahil sa haba ng pila dito sa ticketing office. Nagmamadali pa si Mercy at mga kasamahan niya papuntang NAIA Terminal 3 mula Angono, Rizal para hindi maiwan sa kanilang flight papuntang Iloilo kaninang umaga. Pero pagdating sa airport, kanselado na pala ang kanilang flight dahil sa super bagyong Karina. Nadismaya kasi nagpabalik-balik na kami na yung flight namin, gusto rin namin na marating dun sa scheduled flight. Kaso nga lang po dahil baha, so yung taxi na sinasakyan namin, humanap na ng ibang route. Si Frederick at kanyang pamilya na pauwi sa General Santos, problemado rin matapos maribok ang kanilang flight. May mga kasama pang bata. Magsistay na lang kami dito sa airport para hindi na kami ma-hassle. Kabilang sa mga nakansela ang ilang flights mula Maynila, papuntang San Jose, Busuanga, Naga, Masbate, Legazpi at Katiklan. Pati na ang biyahe mula Cebu pa Bacolod at pabalik. Gayon din ang ilang pang flight papunta sa Visayas. Pati na ang ilang flights Patugigaraw, Tagbilaran, Puerto Princesa, Tacloban, Dipolog, Zamboanga at General Santos. Nag-anunsyo rin ng canceled flights ang Philippine Airlines. Kanselado rin ang ilang flights papuntang Taipei. Sa datos ng Ninoy Aquino International Airport, nasa 80 flights ang kanselado. Magdamag na nakapila ang mga stranded na pasahero dito sa ticketing office ng Cebu Pacific. Karamihan sa kanila nagrereklamo dahil wala man lang daw ibinigay na pagkain at tubig ang airline habang naghihintay sila na maribok ang kanilang mga flight. Ang OFW na sa Leandro, napawing Tacloban, gutom ang inabot sa kakahintay. Sobrang hassle. Tapos yung napakasama pa yung bagahe namin, basa pa nung sinauli sa amin. Kahit daw online hindi sila makapag-rebook, ang ilang dayuhang turista galing Spain na papuntang Siargao, nagrereklamo na rin dahil sa mabagal na rebooking system. Really slow. Yeah. Online, but the page has down because many people tried to give back the money, and the queue was terrific. It was very long. And also, you can't have this many people and only have 2 desks operating at the time. So because we've been here for like 3 hours, maybe queuing, and we still have like halfway to go. Sa abiso ng Cebu Pacific, libre na marerebook ng mga apektadong pasahero ang kanilang scheduled flight mula July 24 hanggang 26. May option din silang gawin itong travel fund. Samantala, ilang pasahero rin ang stranded sa mga pantalan. Sa datos ng Philippine Coast Guard, stranded ang halos 100 at 60 pasahero sa mga pantalan sa Southern Tagalog. Higit 100 din ang stranded sa mga pantalan sa Bicol Region. Paalala ng Philippine Ports Authority, makipag-ugnayan sa mga shipping line bago pumunta sa pantalan para maiwasan ang anumang abala.
Julius, pinauuwi na ng Cebu Pacific yung mga stranded na pasahero na nakapila dito sa kanilang ticketing office. Down na raw kasi yung kanilang system at hindi na kayang magproseso ng rebooking ng flight. Pwede naman daw ito gawin mismo ng pasahero online, basta bisitahin yung kanilang website or mag-log in sa kanilang account. Pero karamihan pa rin nga ng mga pasahero, lalo na yung galing probinsya, dito na lang daw muna magpapalipas ng gabi at hihintayin na ma-rebook ang kanilang flight. Julius? Maraming salamat, Camille Samonte. Gumuho ang pader sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna sa kasagsagan ng ulan. 10 pamilya ang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Rumagasa ang tubig sa bahagi ito ng isang subdivision sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna simula pa kahapon. Kasunod yan ng pagguho ng pader sa lugar. Ayon sa mga otoridad, naipon ang baha dulot ng ilang araw na ulan. At nang hindi na kinaya ng pader, bigla na lang itong gumuho. Sa lakas ng agos, makikitang tinangay na ang ilang nakaparadang sakyan sa kalsada. Ang mga bahay, pinasok ng baha kabilang ang kay Elvira Maniquis. Ngayon lang po ako nakadanas ng ganyan, kaya hanggang ngayon talagang nasa isip ko, wala po akong na mga gamit, pati titulo ng bahay, nabasa. Sabi ko, Diyos ko, Lord, ano ba ito? Hindi rin nakaligtas ang bahay nila Jeros de Sena. Sa mga larawang ito, kitang nagkalat sa loob ng bahay ang mga gamit na winasak ng baha. Halos umabot sa dibdib ang taas ng baha na pumasok sa mga bahay. Sa clubhouse sila nagpalipas ng gabi. Sa tindi ng baha, kinailangan pang gumamit ng bangka ng mga rescuer. Mailikas lang ang mga natrap na residente. Ayon sa barangay DRRMO ng San Antonio, nasa 10 pamilya ang inilikas nila, habang ang ilan ay nanatili na lang sa ikalawang palapag ng kani-kanilang bahay. May hinala naman ng mga residente kung bakit naipon ng tubig sa gumuhong pader. Ang sinisisi ng mga nakatira ng mga residente roon, yung pagtayo ng warehouse dun sa kabila. Nakita ko nga kanina, inikot ko, nakita ko talaga yung dating tinuturo nilang dinadaanan ng tubig na tinambakan na ng mga debris. Kaya yung tubig, gumawa na ng ibang dadaanan. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang sinasabing warehouse malapit sa gumuhong pader ng subdivision. Naglagay na ng sandbag ang otoridad sa gumuhong pader. Dahil dyan, mas humina na rin ang agos ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pulong kanina kaugnay ng problema sa pagkontrol sa baha. Pinababantayan ang Metro Manila na isinailalim sa state of calamity. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Malala ang baha sa Metro Manila dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. May ilang abot leeg ang tubig. Dahil sa tindi, inilagay sa state of calamity ang buong Metro Manila. Pinag-usapan ito sa situation briefing sa National Risk Reduction and Management Council na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. This is because talaga hindi maganda ang flooding dito, ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Navotas, like in Malabon, these are all these places that mababa talaga sa dagat yan, kahit lagi nababaha. Nasira pa yung flood control natin. I was looking at the standby funds and people. Sabi ng Pangulo, importante ito para hindi maantala ang pagtugon sa epekto ng bagyo. Yung pagdeklara ng state of calamity, it's also to access funds, para makapag-access na sila ng funds. Kasi nauubos na yung kanilang emergency na reserve, kukuha sila sa national. Sa probinsya ng Aurora, sa report ni DILG Secretary Benher Abalos, lumalabas na lubog sa baha ang 80% ng Malabon at 60% ng Navotas at Valenzuela. Ito po ay dahil yung kanilang flood control ay na-damage po, na tinamaan ng isang ship. So it exacerbated, tapos nagkaroon pa tayo ng tubig po ngayon. Patuloy din daw ang monitoring sa Marikina na nasa critical level. Dahil sa lakas ng ulan, nagpakawala ng tubig sa Ipo at Binga Dam. Kahit anong gawin mo. Utos ng Pangulo, siguruhin na naabisuhan ang mga residenteng maapektuhan sa pagpapakawala ng tubig. Magpadali rin daw ng mga sasakyan para matiyak na ma-evacuate ng maayos ang mga apektado. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, higit 400 lugar sa bansa ang lubog sa baha, 12 ang naitalang landslides at halos 100 kalsada ang hindi madaanan. Nananatili pa rin sa 8 ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Karina, nagdaang bagyong Butchoy at hanging habagat.
2 ang sugatan at may isa pang hinahanap. Aabot sa higit 183,000 ang pamilyang apektado o katumbas ng higit 800,000 na mga Pinoy. Nasa 9.7 million pesos na rin ang pinsala sa agrikultura, habang 700,000 sa infrastruktura at posible pang madagdagan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dahil pa rin sa masamang panahon, sinuspindi na ng palasyo ang pasok sa lahat ng opisina ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa 3 rehiyon bukas. Kasama sa suspendido ang pasok sa 16 na lungsod at 1 bayan sa Metro Manila para matutukan ang rehabilitasyon sa mga nasalanta at binaha. Wala na ring pasok sa Central Luzon bukas. Kasama dyan ang mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at sa Olongapo City. Sakop din ng suspension order ang pasok sa Calabarzon kasama ang Batangas, Cavite, Laguna, Quezon Province, Rizal at Lucena City. Sa ibang updates ngayong rainy Wednesday, ipinasilip ng online star na si Ninong Ry ang bahay niyang binaha sa Malabon. Ito ang opisina. Boom! Wasak. Ayan. So yung mga drawer namin, hopefully walang electronics yan. Naangat naman namin yung iba. Tapos, ayan. Ayan na siya sa desk, pre. Kwento ni Ninong sa kanyang Facebook Live, first time nilang naranasan ang ganitong kalalang baha sa kanilang lugar. Pati nga office niya, naging swimming pool. Nalubog din at nasira ang kanyang kitchen appliances. Pag-amin niya, maging siya, kinakabahan na rin sa pagbahang ito. Still, positive pa rin si Ninong Ry na makakabangon siya sa nangyari. Punta naman tayo sa ibang issue. Nagsorry na ang dating TV personality na si Jude Bacalso matapos ang kanyang nag-trending na paninita sa isang waiter na tumawag sa kanya ng sir sa isang restaurant sa Cebu. Sa kanyang post kahapon, sinabi niyang nakausap at nagkasundo na sila ng restaurant management para gawing mas inklusibo pa ang nasabing kainan. Personal din siyang nagsorry sa mga nasa restaurant, sabay hiling na humingi ng paumanhin sa naapektuhang waiter. Nilinaw naman niyang hindi pinatayo ng matagal ang crew. Yung waiter ang nagdesisyong tumayo sa harap niya habang hinihintay ang restaurant management. Sa lahat ng ito, inaamin naman niya ang kanyang pagkakamali. Sa post naman ng restaurant online, sinabi naman nilang may mga hakbang na sila para makapagbigay sila ng ligtas at magalang na lugar para sa lahat. Ang mga pahayag na yan, nilabas matapos mag-viral ang post na ito ng isang netizen na nagsasabing pinatayo ni Jude ang waiter ng 2 oras. Tinawag kasi ng waiter ang transgender na si Jude bilang sir. Bagay na agad namang tinawag na di makatarungan na paninita ayon sa marami. Pasadahan na ho natin ang ilang malalaking update sa sports sa report ni Tito Mikey Reyes. Puspusan pa rin ang training ni second-time Olympian at weightlifter Elrin Ando. Aminado si Elrin na hindi niya pa inaitodo noong Tokyo Olympics pero hindi na daw mauulit yan ngayong taon. Mas matured na mindset na ang dala niya ngayon sa Paris. Parang late din kasi ako na-qualify noon. Tapos hindi ako seryoso na Olympics na pala yun. Tapos isip bata pa rin doon. Parang wala pang goal na mag-medal talaga. Parang sa sarili ko noon, basta importante makalaro lang. Tapos ngayon, iba talaga sir. And speaking of the Olympics, 2 malaking pangalan ang in-announce na may participation sa biggest sporting event of the year. Kabilang dyan si award-winning rapper Snoop Dogg na magsisilbing isa sa mga flag bearers bago ang opening ceremony. Ipinanganak si Snoop Dogg sa Los Angeles na host ng susunod na edisyon ng Olympics. Anticipated din ang comeback ni Canadian singer Celine Dion na magpo-perform sa opening ceremony. Ito ang ikalawang beses ni Celine na magpo-perform sa Olympics opening ceremony matapos kumanta sa Atlanta noong 1996. Nagbabalita mula sa Frontline, it's your sports Tito Mikey Reyes, News 5. Kapapasok lamang po na balita, umaapaw na ang tubig sa Lamesa Dam. Kaninang alas 7 ng gabi, umabot na ang water level sa 80.17 meters.
Nalampasan na niyan ang spill level na 80.15 meters. Dahil sa overflow, posibleng bahain ang ilang barangay sa Quezon City, Valenzuela at Malabon. Susunod, kahit maulan at bumabaha, ilang pamilya sa Novaliches, Quezon City nasunugan pa. At trailer ng inaabangang docu ng reunion concert ng Eraserheads ilalabas sa San Diego Comic-Con. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasunugan ang 7 pamilya sa Novaliches, Quezon City kagabi. Nagbayanihan ang mga residente sa Barangay Gulod para hatiran ng tubig ang sumaklolong fire truck. Wala raw kasi itong mapagkunan ng supply. Ayon sa mga bumbero, pasado alas 11 kagabi nang sumiklab ang sunog. Inabot ng 1 oras bago ito naapula. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang dahilan ng sunog. Sa ibang balita, timbog ang top 1 most wanted ng Pateros matapos ma-corner ng mga pulis. Arestado naman ang 2 lalaki matapos mang-hold up ng isang tricycle driver. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Walang kawala ang 2 lalaking yan matapos mahuli ng mga barangay tanod sa barangay San Isidro sa Antipolo, Rizal. Inirereklamo ng pang-hold up ang mga suspect na sina alias James at Jeff. Base sa investigasyon, nagkunwari muna ng pasahero ng tricycle ang 2 suspect at isa pa nilang kasabwat. Nang nasa madilim na lugar na, dito na sila nagdeklara ng hold up. Agad namang nakahingi ng saklolo sa mga rumorondang tanod ang biktima. 2 ang naaresto habang nakatakas ang isa pa. Hindi na nabawi ang pera at cellphone ng biktima na may kabuang halagang 5,000 piso. Nakuha sa mga suspect ang patalim at mga bala ng baril na ginamit sa pang-hold up. Napag-alaman ding dati nang nakulong si alias James dahil sa illegal na droga. Bagong laya naman si alias Jeff dahil naman sa reklamong theft. Nang tanungin sa nangyari, ang sagot lang nila, wala lang po. Naka-comment ako dyan. Sa kulungan din ang bagsak na lalaking ito matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa barangay San Isidro. Siya si alias Ramram. Nakuha sa kanyang isang kalibre 38 pistol na kargado ng mga bala. Inaalam pa kung ginamit ba ito sa mga illegal na gawain. Depensa ng suspect, hindi kanya ang baril. Natanggi ko po yun. Nilagay lang pula sa akin ng baril na yun. Tapos? Pilit lang hinahanapan ng complainant sa pang-hold up. Wala po sila makita. Ikaw kayo naman ang manahimik po, magsawalang tibok. Ano man ang iyong sabihin ay maaari mong gamitin pabor or laban sa iyo sa anumang hukuman. Sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Pateros na corner ng mga pulis ng lalaking ito, inaresto ang suspect na top 1 most wanted ng Pateros para sa mga kasong rape at acts of lasciviousness. Biktima niya ang kanyang kaanak at 1 taon siyang naging mailap hanggang sa madakip sa LTO office. Sa investigasyon ng pulis, lumabas na motor taxi driver ang suspect at pasuna ang lisensya nito, kaya ito nagtungo sa LTO. No comment naman ng suspect. Hawak na ng Pateros Municipal Police Station ang lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Halos umabot na sa bubong ng bahay ang baha sa Bulacan. Nakalalaraw ang pagpapakawala ng tubig sa dam. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Batsa. Sobrang lalim na po dito. Sana po may mag-rescue. Lampas tao ang baha sa Lambakin, Marilao, Bulacan. Walang magawa ang mga residente kundi maghintay ng rescue. Huwag na po sana magpakawala ng dam sa ilog. Taas po kasi ng pataas. Pataas daw ng pataas ang tubig dahil sa walang tigil na ulan na sinabayan ng pagpapakawala ng tubig sa dam. Ang mag-anak na ito sa bubong na ng bahay tumawid para masagip.
Sa barangay Taliptip, Bulacan, lakas loob na sinuong ng mga motorista ang baha sa baba ng flyover. Nag-deploy na ng pump boats para sa rescue operations. Nagkalat naman ang malalaking tipak ng bato sa gitna ng Cannon Road, barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Puspusan ang pag-aalis sa mga bato, lalo't stranded ang mga sasakyan. Ayon sa residenteng si Mirna, ito na raw ang pinakamalalang pagguhong nakita niya sa lugar. Nakaka-nervous nga po pagka lumalagabog yung malalaking bato, parang kumakabog yung puso. Kaya umalis na lang kami kagabi. Target ngayong araw mabuksan sa publiko ang Cannon Road, pero pinangangambahan ang patuloy na pagguho ng mga bato at lupa, lalo't walang patid ang ulan. Sa La Trinidad, lubog sa putik ang mga pananim na lettuce. Simula pa raw kahapon ang buhos ng ulan, kaya isinasalba na ang mga mapakikinabangan pa. Nabaha na siya, na-flood na siya, kaya may mga putik na yun. Yung iba, pagka hindi na talaga siya pwede, nire-reject na po. Yung iba talagang kukunin para maibenta. Ayon sa La Trinidad LGU, nakaapekto sa pagbaha ang palyadong drainage system na inaayos na raw ngayon. Ang bahay na ito gumuho dahil sa landslide. 2 landslides ang naitala sa Benguet. Umabot na sa 17 pamilya o 70 individual ang inilikas sa probinsya. Sa Pagao, Cagayan, rumagasa ang tubig sa Nia Dam. Hindi naman madaanan ng anumang klase ng sasakyan ang detour bridge sa bahagi ng Barangay Fusina sa bayan ng Lalo at nagdudugtong sa bayan ng Camalaniugan. Aabot sa 170 residente ang inilikas sa probinsya dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan ang Nueva Vizcaya Pangasinan Road dahil sa gumuhong lupa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Para sa E-Heads fans, nakatakdang maglabas ng patikim para sa kanilang inaabangang documentary, ang legendary rock band. Ayon niyan mismo sa frontman ng banda na si Ellie Buendia. Inaasahang i-release ang trailer ng kanilang docu na Eraserheads Combo on the Run sa sikat na international pop event na sa San Diego Comic-Con bukas hanggang sa Linggo. Itatampok sa nasabing docu ang journey sa matagumpay na reunion concert ng banda noong December 2022. Yan ang historic comeback sa concert scene ng E-Heads makalipas ang mahigit 1 dekada. At yan ang latest sa showbiz ngayong Miyerkules. Ako po, si Maui David. Ingat mga kapatid. Para po sa ating mga kapatid, maaari po kayong magpaabot ng inyong tulong para po sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Pwede niyo pong ipahatid sa aming Alagang Kapatid Foundation. Maaari magpadala ng donasyon sa aming mga bank account sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede rin ho kayo magpadala sa QR code na naka-flash sa inyong mga screen. Tulong tayo, no? Oo. Sa mga kababayan natin. Hindi biro yung idinulot na ulan itong bagyong Karina at ang sinasabi nga, nalagpasan na yung amount of rainfall na ibinagsak ng Undoy. Oo, kaya talagang maraming kapatid natin na naapektuhan. O, dapat doon sa mga nakatira sa Taiwan, mag-iingat sila doon. Doon papunta na ang bagyo. Yes, tama. At tuloy lang po ang pagtutok dito sa News 5 para sa mga updates. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.